Longganisa po. Boss, longganisa. Pero tatawa lang ako kasi, dati si artista bakit nagtitinda ka na lang? Matapos ang kanyang maikling exposure sa FPJ's Batang Quiapo, kamustahin natin ang buhay ngayon ni Raul Dilio, o mas kilala bilang pambansang kapre o Pinoy Frankenstein. Ang dating sikat na artista na kinatatakutang nilalang sa pelikula, naglalako na pala ngayon ng pagkain sa kanilang lugar at pinagtatawanan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya? Alamin natin sa video na ito. Pero bago natin yan umpisahan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating video. Si Raul Dilio, o sa tunay na buhay ay si Romeo L. Dilio, ay tubong Santa Fe, Romblon, ngunit lumaki rin sa Masbate. Naninirahan siya ngayon sa Imus, Cavite kasama ang kanyang asawa na si Helen at ang kanilang dalawang anak. Nung siya'y 6 na taong gulang pa lamang, iniwan sila ng kanilang ina at sa tulong ng programang Kapuso Mo Jessica Soho, nalaman niyang pumanaw na pala ito. Ngunit nagatagpo naman niya ang kanyang kapatid sa panig ng ina. Si Raul na kasalukuyang 50 years old ay may taas na 7'3", na isa sa itinuturing na pinakamatangkad na Pilipinong naglaro ng basketball. Naging varsity player siya ng University of the East o UE Red Warriors noong dekada 90 at naglaro rin siya para sa San Juan Knights sa Metropolitan Basketball Association o NBA. Natapos ang kanyang karera sa basketball dahil sa malubhang pinsala sa tuhod o knee injury na naging dahilan ng kanyang pagpasok sa pag-aartista. Nakilala siya sa pagganap bilang mga mythological creature tulad ng kapre at higante sa mga pelikula gaya ng Spirit Warriors at Shake, Rattle and Roll. Noong March 2023, nag-viral ang panawagan ni Raul sa Facebook kung saan nakiusap siya kay Coco Martin na bigyan siya ng kahit anong trabaho o role para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi nagtagal, tinawagan siya ng production ng serye matapos mapansin ni Coco ang kanyang video. Ayon kay Raul, labis ang kanyang pasasalamat dahil sa pagkakataong muling makabalik sa pag-aartista. Bagamat maikli ang kanyang naging exposure sa Batang Quiapo, malaking tulong ito para sa kanya at sa kanyang pamilya. Nang matapos ang kanyang karakter, bumalik muli si Raul sa pagtitinda ng longganisa sa kalsada dahil wala pang bagong proyektong dumarating noon. Pinagkakaabalahan ngayon ni Raul ang pagtitinda ng longganisa, sakay ng kanyang tricycle at naglilibot sa bahagi ng Imus, Cavite. Gayunpaman, kahit mabenta ang kanyang paninda, ininda ng kanyang katawan ang araw-araw na hirap sa paghahanda at pagluluto. Mas lalo pa siyang nahihirapan dahil may problema na rin siya sa kanyang paglalakad dahil sa pananakit na rin ng kanyang tuhod at iba pang bahagi ng katawan. Iniisip niya maghanap naman ng panibagong pagkakakitaan na hindi makukompromiso ang kanyang kalusugan. Ibinahagi pa ni Raul sa isang panayam na marami siyang nakakasalubong na hindi sanay na makita ang isang tulad niyang dating sikat na personalidad na naglalako sa daan. Ayon sa kanya, may mga taong direktang nagtatanong at tila nangungutya. Pero tatawa lang ako kasi, dati si artista bakit nagtitinda ka na lang? Sa kabila ng mga tawa at mapanghusgang tanong, hindi nagpadaig si Raul. Sinagot niya na lang na walang mali sa kanyang ginawang pagtitinda dahil para sa pamilya ang kanyang ginawang pagsisikap. Noong December 2024, tumanggap siya ng livelihood aid mula sa Department of Labor and Employment o DOLE na nagkakahalaga ng mahigit 29,000 pesos para mapalago ang kanyang munting negosyo. Ang kwento ni Raul ay isang paalala na gaano man tayo katangkad o kasikat noon, walang hihigit sa laki ng pagmamahal ng isang ama para sa kanyang pamilya. Hindi man siya lagi nakikita sa harap ng kamera, ang kanyang pagsisikap sa pagtitinda ng longganisa sa gitna ng karamdaman ay isang tunay na world class na katatagan. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang kwento ng ating pambansang kapre. Kayo, anong masasabi ninyo sa naging journey ni Raul Dilio? I-comment nyo na lang sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin sa ating channel.